Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Rodora G. Guevara of Kawan 3 for being an effective facilitator of the Quarter of Kapatiran Divine Mercy, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Kapatiran Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, signed Constancia David Arceo, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin sila. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Pedelito S. Lagman of CAPS for being an effective facilitator of the Quarter of Kapatiran Divine Mercy Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Elizabeth A. Caponpon of Kawan 2 for being an effective facilitator of the Quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporations, award the Certificate of Recognition to Marilu D.B. Sulit of Kawampor for being an effective facilitator of the Quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Kapatiran Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, signs Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Sarina May R. Francisco of Kawampor for being an effective facilitator of the Quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Kapatiran Divine Mercy, Paligi, Candaba, Philippines, signs Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Tinatawagan ko po sa kapatid na Marcos upang iabot ang award na to. Ay, Mario Sagum. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Marcos S. Pangilinan of Tagasunod for being an effective facilitator of the quarter of parang space. Ulitin ko, parang special to. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Marcos S. Pangilinan of Tagasunod for being an effective facilitator of the quarter, Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, Philippines, Signs, Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Alan I. Andrada of Kawan 7 for being an effective facilitator of the quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Philippines, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Perlita N. de la Cruz of Kawan 1 for being an effective facilitator of the quarter, Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, Philippines, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Florentina C. Clemente of Kawan 6 for being an effective facilitator of the quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Asa na po si Florentine? Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, award the Certificate of Recognition to Agustin M. Biñas of CAPS for being an effective facilitator of the quarter, Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation, given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Pampanga, Philippines, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation award the Certificate of Recognition to Lando Espinor of Kawan for being an effective facilitator of the quarters Kapatiran Divine Mercy given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Philippines, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching, ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Last na po. Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation award the Certificate of Recognition to Violeta P. Katwa of Kawan 2 for being an effective facilitator of the quarter of Kapatiran Divine Mercy Missionary Incorporation given this 27th day of September in the year of our Lord 2016 at the Dambana ng Divine Mercy, Paligi, Candaba, Philippines, signed Constancia David Arceo Sanchez, Apo Kunching, ang kinalugdan, Spiritual Advisor, Maria Rosana de la Cruz, Facilitator in Charge. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tinatawagan ko po lahat ng tumanggap ng award para sa last picture taking ng mga natin. Para po makasama naman ako. Palakpak naman po kayong lahat dyan. Tinatawagan po lahat po ng awardees, bumamta po dito sa harapan. Thank you po sa oras niyo. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kapatid na nagsipagbahagi. Ang lahat po inaaniya na magsitayo at awitin natin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Lahat pinaya magsilot, tanda ng paggalang sa kanila Espiritu sa katawan ng ating minamahal na Apo Kunching.
Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ng mabuti ang layon sa mga anak niya. Adikain niya'y maging ganap sila upang patuloy siyang makilala at madama. Kaya nga't kung papaano ang mga aral at salita niya, kung tuwirang pagninilayan at pagbubulayan ng bawat isa, magdudulot nga ng sigla ng buhay at magbibigay liwanag at tanglaw sa pakikibaka sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, lagi niyong tatandaan, buhay ang Ama, may magagawa siya, ang lahat ay kaya niyang baguhin sa mga anak niya. Buhay mo, ilagak sa Kanya, iyalay mo sa Kanya, at siyang gaganap, tutupad, ipagtiwala mo ang mabuting gagawin niya. Ang may pandinig, muli nakarinig. Sadyang masurpresa ang Ama. Napakabuti niya. Subalit habang may pinagdaraanan ka sa buhay mo, tunay na maraming tanong ka, maraming maitatanong ka. Lalo't higit kung nahihirapan ng damdamin mo, nasasaktan ang kalooban mo, at nalilito ang isip mo. Subalit pagkatapos mong maranasan ang mga pahintulot sa iyo, sa pagsusumakit at pagsusumikap mong maging ganap at makatagumpay, maging matagumpay, pagkatapos ng lahat, masasabi mong Diyos ay buhay, kaakibat mong ganap sa iyong buhay. Kaya't kung paano ang mga naitalang kasaysayan ng mga propeta, mga naunang hinirang ng Ama, yaon ang magsisilbing lakas at tibay ng bawat isa kung isang lingkod ka, isang tagasunod ka, isang kumikilala ka at tumanggap sa Ama. Sapagkat wala nga siyang gagawing makasasama kanino man, bagamat ang kaloob niyang pahintulot ay naganap sa bawat isa, ngunit kung siya ang tatanggapin at kikilalaning ganap, walang masisiphayo sa buong panahon at habang buhay niya. Ang may pandinig, muli nakarinig. Mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi, hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi na ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya nung ako ay silang niya? Bakit kaya ako ay pinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak. O tulad ng mga sanggol na patay ng ipanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Yaon nga ang nasambit nitong si Job nang naranasan niya ang ganitong kalalagayan. Nawala ng pamilya, naubos ang kabuhayan, isang asawa ang natira. Ngunit
Hindi niya pa alam kung anong matutupad at magaganap sa mga susunod pang araw, buwan at taon niya. Kaya't nakapangusap siya ng gayon at nakapagtanong siya. Subalit, sa kabila man ng gayong ginawa niya, nandun pa rin ang takot niya. Nandun pa rin ang pagmamahal niya. Nandun pa rin ang pagkilala. Subalit nangangatwiran siya. Yan ang tao. Bagamat may takot ka sa puso mo, kapag kinilala mo ang Ama at nakilala mo siya, sa bilang pagkatao mo na dumaratalang pag-iisip na gayon, ay makapagtatanong ka sa mga dinaranas mo. Ngunit pagkatapos mo ngang nahulagpusan na pagtagumpayan ng mga pinadanas sa iyo, ano nga baga ang masasabi mo? Buhay pala ang Diyos Ama. Kaya naman, subaybayan natin si Job kung pagdaka anong nangyari nang makapagtagumpay na siya. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, kamag-anak at kakilala ay dumalaw sa kanya at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at sinsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesya, Keren, Hapuk, sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Buhay ba ang Ama? Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na salinlahi bago siya namatay. Ganyan kabuti ang Ama, ganyan kadakila siya, ganyan ang kapangyarihan niya sa mga anak niyang tumatalima, sumusunod, nagtitiwala, naniniwala sa kapangyarihan at kadakilaan niya. Kaya may sumunod ba sa kanya na malabis na nagugpo ang buhay, na malabis na lalugmok, lumuha at namatay ng walang laban? Mga mahal, panahon na para magnilay kayo. Panahon na para magsuri kayo. Panahon na para magbalik loob na ganap sa Ama. At kaligtaan na kung ano ngayon ang dinaranas ninyo pang kasalukuyan sa buhay nyo. Kalimutan nyo na ang mga pasakit na nalasap nyo, ang mga luhang tumagaktak dahil sa mga hinagpis nyo, ang mga pinadaanan ninyo na tunay na kahirap at kay bigat ng mga pinasan nyo. Subalit dahil naaalala nyo at nagugunita ang mga panukala ng Ama, patuloy kayong aasa, lalaban at magtitiwalang ganap sa Kanya. Sa mga lumalaban, nagtatagumpay, kinakamta ng tagumpay. Sa mga sumuko, hindi magtatagumpay at di tatamuhin ang pangako ng Ama. Sapagkat nang isuko mo ang sarili mo, tinanggap mo ang Ama sa buhay mo, kasama na ang gagawin niya sa iyo. Nakahanda na ang mga ibabahagi niya sa iyo. Kaya't ikaw na anak niya, nahirapan ka ba? Nasaktan ka ba? Kinamuhian ka ba? Nilayuan ka ba? Sinumpa ka ba? Nilait ka ba? Pinagtawanan ka ba? Magtawa ka pa. Sapagkat kung ang Ama ang kasama at kakilala mong tuwiran na may magagawa sa iyo, na tulad man kay Job ang mga pinalasap niya upang patatagin, patibayin ka at lumaban ka sa hamon ng pananalig mo, ibibigay ng Ama ang hamon sa iyo na nilabanan mo. Kapag napagtagumpayan mo, galak ang kaakibat, tuwa sa labi mo, ang sisilay sa bibig mo. Buhay bang Ama? Kaya ito ay pagbubukas diwa sa lahat ng mga anak ng Ama na tumatawag sa kanyang Ama.
Ito ay pagbubukas diwa sa mga tumatawag ng Panginoon ko at Diyos ko. Ito ay isang pasimula para ng sa gayon kung papaano kayo ay unti-unti nang ginugupo ng mga inyong pinagdaraanan sa buhay, magising kayo't kumislot tumibok ang puso nyo at magtiwalang buhay na buhay ang pag-asa ng amay di magpapabaya sa inyo. Upang sa gayon, ang araw na ito ay hindi kabiguan, kundi araw ng pagtatagumpay. Ang araw na ito ay hindi pagkasayang, hindi sayang, kundi araw ng pagninilay. Sapagkat kung papaano kayo nakibaka sa hamon sa inyo ni Satanas at nilabanan nyo ito alang-alang sa Ama, tanda ninyo ang bawat pinagdaanan ninyo, taon man ang binilang, ngunit nariyan pa rin kayong tapat na kumikilala, tumatanggap sa Ama, umuusad ang araw, buwan, taon, hindi nyo namamalayan, isa-isa na palang na ipakikita niya, buhay na buhay siya. At doon nyo makikita ang tunay na mga tapat na kaibigan nyo at nituturing kayong mga tunay na kapatid sa Ama. Sa hirap at ginhawa, sa dusa't hilahil man, sa lungkot at galak, nandyan pa rin sila. Hindi kayo tinalikdan, hindi kayo iniwanan, hindi kayo inalimura. Katulad ni Job, ang tapat na ama, hindi siya iniwanan, hindi siya tinalikdan, subalit ang mga kaibigan niya, nakalasap siya ng mga masasakit na salita, sapagkat ang pananaw sa kanya, kaya nagkagayon siya, siya'y nagkasala. Kaya naman itong ama, anong sinabi niya? Pagkatapos tumugon itong si Job, ang sagot niya ay ito kay Yahweh. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balaking mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako'y humatol ng walang katuturan. Na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa aking sasabihin at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon, akin ang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking itatakwil. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, ang puot ko'y nag-aalab laban sa iyo, at sa dalawa mong kaibigan, pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya, ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, isama ninyo si Job at sunugin ninyo ang mga ito bilang handog at kayo'y papanalangin niya. Siya lamang ang pakikinggan ko para hindi na kayo singilin ang inyong kamangmangan dahil sa di ninyo paglalahad ng buong katotohanan sa kanya. Ganon nga ang ginawa ni Eliphaz, Bildad at Zophar, at ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Mga minamahal ko, isa ba kayong mga lingkod na turingan? Ipaglaban niyo ang katotohanan. Huwag niyong ikahiya kaninuman. Huwag niyong katakutan ng sinuman, kundi upang huwag kayong matulad sa mga kaibigan nitong si Job. Gawin ninyo kung anong natutunan niyo sa Ama. Ilahad niyo at ipamahagi niyo kung anong nararapat. Sapagkat doon kukuha ng lakas ang inyong kapwa na mababahaginan nyo kung ito'y mula sa Diyos Amang Dakila. Kaya naman, sa pagiging isa nilang mga hindi tapat, ang isang hinamak, ang isang napahamak ng dahil sa pahintulot ng Ama na ito'y gawin sa kanya ni Satanas, siya rin naman ang binigyan niyang karapatan upang patawarin ang kanyang mga kaibigan at naging simula ng patutuo ng Ama na buhay siyang lilingap sa mga anak niyang kikilalang tapat at totoo sa kanya. Kaya mga mahal, kayo ba'y may mga pinagdaraanan? Kayo ba'y may mga pinagdaanan? Mabagalak kayo't magpuri sa Aba, may nakatira pa sa inyo. Samantalang si Job, walang natirang mga pamilya, kundi ang kanyang asawa upang magbigay daan naman na muli magbigay ng pamilya sa kanya.
Sapagkat kung binawi ang buhay ng kanyang kabiyak, paano pa ito magkakaanak? Upang maisalarawan at mapatutuhanan sa kanyang asawa na ang pinaglaban niyang ama ay buhay sa kanila, noong sabihin niyang, hindi mo pa sumpain ng iyong Panginoon. Balikan natin nang mabasa ninyong mahiwaga ang ama. Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo ng Diyos nang mamatay ka na, wika ng kanyang asawa. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Buhay ba ang ama? Kaya nga, may binataba kayo. Ngunit sa inyong pagbabatay, sakit at dusa ang nalasap nyo. Naroroon ang pagtitibay na bahagi ng ama sa puso nyo, kaya nagawa nyo ito. Kaya naman pagkatapos ng lahat, ang mga nakikisa sa iyo noong may salapi ka at iniwanan ka nang mawalan ka, katulad ng mga kamag-anak nitong si Job. Nang siya'y nagkaroon at manauli ang kanyang kabuhayan, anong nangyari? Eto na, kaya't ang wika nakisalamuha at ang mga kamag-anak ni Job ay dumalo sa kanya. Diyan mo makikita ang tao. Dinalaw siya ng mga kamag-anak niya, kaibigan, kakilala, at nagsalo-salo sila. Bawat isa'y nakiramay, samantalang nang siya inuod ang katawan, nang siya'y walang makain, nawala ang kamag-anak, nawala ang kaibigan, ang mga kakilala, at ang mga kaibigan niyang yaong pinatawad ng ama dahil sa kanya ang siyang nagsalita at nangusap, sinisi siya. Ganyan ang tao, maninisi, sinisisi ang kapwa. Ngunit ang ama, tarok, talos, lirip niyang lahat ang mga anak niya. Kaya ang mga pasakit ay di pasakit, kundi pagsubok sa inyong pagtitiwala sa ama. Sa pagninilay ninyong tapat siya, kaya't kayo ba'y tapat? Kayo ba'y totoo? Lagi niyong tatandaan, ang napakahirap kay Job na magbalik, walang-wala na siya. Napakagaang binigay ng ama, ang higit pa, doble sa nawala sa kanya. Kaya nga, maraming paraan ng ama, paraan mo'y di paraan niya, ngunit ang paraan niya ay di mo pa mamaraan. Kaya't maghintay ka sa kaparaanan niya. Wala ka bang magawa? May gagawin siya. Mahiwaga ang salita niya, makapangyarihan ang salita niya. Pagtiwalaan mo at paniwalaan mo, may magagawa siyang hiwaga sa buhay mo. Buhay bang ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos ng hilahin, sakit at dusa, may tuwa, may luwal, hati. Sapagkat ang lahat ng hapis na pinagdaanan mo, mapapalitan ng tuwa, mapapalitan ng luwalhati. Pagharian kayong lubos, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, pagkatapos mong nakilala ang kapwa mo at pinakita ng ama kung sinong mga anak niya at kung sino-sino kayo, kayong mga nagkaisa at nagmahalang totoo, ang galak sa puso nyo'y di mamamatay, kundi patuloy na mabubuhay at bubuhayin niya ang patuloy na liwanag ng buhay nyo. Pagharian kayo upang kamtin nyo ito at maganap sa buhay nyo. Tiwalay gawin sa ama, umasa at manalig sa kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Paano mapapatotohanan sa iyo ang mga aral niya kung hindi mo ito gugustuhin at isa sa buhay? Paano mo makikita ang susunod na iyo? Ay sa iyo na
Kung hindi ka susunod sa Ama at sasabihin niyang, halika anak, sumunod ka sa akin, pakikita ko ang para sa'yo. At kung ikaw ay tututol at haharanggahan mo ang kabutihan niya, anong mananaig sa iyo bilang tao? Ngunit ikaw, tao, kung susunod kang patuloy sa kanyang kabutihan, ang makikita mo't pakikita niya sa iyo ang kanyang kadakilaan. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Lagi niyong tatandaan, ang nagpapasibol ng tubig upang bumalong sa isang balon, walang dilit iba, Ama. Ang nagpapaapaw ng mga ilog, dagat, walang dilit iba, maliban ang Ama. Ang nagpapasibol ng bunga ng mga halaman, anumang uring mga halaman, ay siya. Kaya't katakataka ba kung magawa niyang ipasibol at magsibulan ang lahat para sa inyo? Yamang anak kayong totoo tapat sa Kanya. Gawin niyo ito, magnasa kayong tumupad at gagawin ng Ama ang mga aral niya. Ang nagawa niya noon, magagawa niya ngayon, magagawa niya habang may buhay ang tao. Sa mga susunod pang panahon, walang pagkabulat, walang kamatayan ng Amang dakila. Salita niya'y di nagkakabulat, tunay na tapat at makapangyarihan. Alpha Omega, wika nga niya, ako'y si ako nga mula pa sa simula. Kaya't ang lahat ng sa akin nagtitiwala, mapapakita ko ang aking hiwaga at himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang sabi nga, habang hindi ka nasusugatan, natatakot kang magkasugat. Ngunit kapag may sugat ka na, ang isipin mo na kung paano ito pagagalingin at gagaling. Kaya hahanapan mo na ito ng paraan para ito'y gumaling. At nang ito'y gumaling, wala nang bakas ang kirot at sakit na iyong naramdaman. Ganyan nga ang katotohanan. Habang dinadalisay kayo, ang hirap ninyo para makamtan ninyo ang katighawan at pagkahulagpos. Subalit, pagkatapos ng lahat, masasambit nyo, o kay buti mo, Ama. Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Salita mo'y may buhay at makapangyarihan, hindi mapaparam sa lupang ibabaw, noon, ngayon at kailanman. Walang hindi ka may bibigay sa iyong mga anak na tuwirang. Hinahanap ka't ninanasang kamtin upang ganap na masumpungan ang iyong kahiwagaan. Patuloy mong inyaalay ang iyong mga aral, at ang sino mang tatanggap, sila'y magagalak. O Ama, wala kang kapantay, paghahari mo'y noon, ngayon at kailanman. Sa bawat susunod, sa'yo ay tatanggap, madarama nilang ika'y buhay sa piling ng iyong espiritu. Patuloy na liwanag ang dulot mo, walang hindi may sasadyad ka. Lahat sila'y inaalayan mo ng mainam at mabuti mula sa'yo, pagkat ikaw ay buhay sa piling ng iyong mga anak sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao, matuwa at magalit, may sinasabi. Subalit, yung di gumugusto sa'yo, natutuwa man, para ka lang tinutoy at inuuyam.
Ang gumugusto naman sa'yo, di lahat maibibigay ano man ang gustuhin mo. Subalit ang Ama, ano man ang ginawa mong mabuti, na nalulugod siya, hintayin mo kanyang ganti. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Huwag bang Diyos? Tapat bang Diyos? Katulad ng kaganapan kanina, inuna yung pangtao, kasiyahang pangtao, yan ang patotoo ng Ama. Kaya niyang ibigay ang kasiyahan ninyo, mga anak ko. Wika nga niya, kaya kong ibigay ang kasiyahan ninyo, mga anak ko. At bago kayo nakakilalang lubos sa akin, inuna ko muna ang pagkilala niyo sa sanlibutan at inyong kapwa nilalang. At nang ako'y kilalanin niyo na't ako ang unahin, na iba naman ang inyong pakiramdam. Totoo ba ito? Tama at tumpak, sapagkat noon, kapag may bagay kang nakamtan, kapag may nakalasap kang pagkain, masaya ka, natutuwa ka. Ngunit hindi nagagalak ang puso mo katulad ng nagagalak ka ngayon na damang-dama mo'y Diyos mo na tinatawagan. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, ang kagalakang mula sa Ama sa puso na bubuhay. Numunukal, sumisibol sa iyong kalooban, at patuloy mo itong nararamdaman na nagpupumiglas sapagkat siya'y buhay sa piling mo bilang Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya may kulang ba ang Ama? Kinukulang ba ang Ama? Ang kulang ay tao. Kulang sa pananalig, kulang sa pagtitiwala, kulang sa pag-asa, kulang sa pananampalataya, kulang sa pagsamba, kulang sa paglapit, kulang sa pagsunod, kulang sa pagkilala. Kaya ang lahat ng kulang na iyan, maaaring mapunuan at maaaring ibigay sa iyo ng Ama ang lahat ng makagagalak mo sa buhay. Kaya't simulan mo na lahat ng kulang at wala sa iyo na mga sinambit, pagsumikapan mong makamtan at tukdin. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung hinihingi ng pagkakataon sa pagdalisay sa iyo upang tumibay ka't tumatag sa iyong pananalig, at upang mabatid ng Ama na tapat ka sa Kanya, sa mga pinagdaanan mo, yaon ang patutoong kilala, tinanggap mo na siya, batahin mo. Pagkatapos mong nagbata at nang pinalaya ka, di mo namamalayan, wala palang silbi lahat ang naranasan mo, kundi ito'y pagpapakilala, pagpapadama, pagpapatutuo ng Ama, kasama mo siya. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, tandaan ninyo, kung saan kayo marupok at mahina, doon kayo inaagaw ng panunukso. Subalit, kung saan kayo mahina at marupok na napatatag na kayo ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pangalang Kristo, kahit ano pang gawin nila sa inyo, di na kayo matitigatig. Di na kayo magagalit, mayayamot, mababagot. Ano na lang ang mararamdaman nyo? Sabi nila, di wow. Sabi naman ni Apo Conchong, ano? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, pinakita lang ng Ama na masurpresa siya, nasurpresa sila. Hindi nila alam na mayroong recognition ngayon. At di nila alam tulad ng Ama na nagsusuri siya, nagmamasid siya bilang anak niya na kinikilala niya ang mga sumusunod at tumatalima. Kaya naman ang mga masisipag at di pala absent pag oras, araw ng kanilang pagiging isang facilitator. Ayan, nakinabang ang kanilang pinagpawis na nanginginig sa una, di alam ang sasabihin, ngunit nagsusumakit, tumalima, isang araw eto, Eka, kahit eka wala ako niyan, papel lang yun eka, ang mahalaga, ikaw ba
nang pinapalakpakan ng anak mo, kahit pang 10 lamang siya at may award siya, di ba ang saya mong ina? Di ba ang saya mong ama? Ganon din naman si Apo Kunching. Habang pinapalakpakan ng mga nagwagi ngayon, ang saya-saya kaya bilang isang Kunching. Subalit, ang ama naman, tuwang-tuwa't galak na galak sapagkat sa kabila ng mga pinagdaanan, nakapagtagumpay na maglingkod ang mga napilit-piniling mga tumitindig sa harapan. Sapagkat di ka matututo kung di ka magsasanay, hindi ka magsasanay, anong matututunan mo? Kapag natuto ka naman at sinabuhay mo, doon mapapatutuhanan ang natutunan mo ay pakinabang mo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ano po ang criteria, ba't nagkaroon sila? Tanungin mo yung facilitator nila. Sapagkat, sabi nga, matutong magpasalamat, matutong magalak, anuman ang tinanggap ng puso mo'y mag-umapaw sa galak. Tama baga? Ngunit anuman ang nakakamtan mo, anuman ang nasa sayo, wala kang kakontento at wala kang pasalamat, hindi ka tuwirang magagalak. Kaya kayong lahat, anuman ang tinanggap nyo, anuman ang nakamtan nyo, anuman ang binigay ng Ama sa inyo, purihin, pasalamatan nyo siya, kayo'y kaisa ng gawain niya na nagdulot ng galak sa kapwa nyo at kayong nagpapagalak, pagagalakin din niyang ganap. Umaliw ka ba? Ngunit pagkatapos mong umaliw, nalungkot ka? Hindi totoo pag-aliw mo. Katulad ng magikero. Bravo! Pinapalakpakan ng mga tao. Humihiyaw ang mga siyang-siya tuwang-tuwa. Ngunit sigurado kung ang amay di natutuwa at di nasisiyahan sa kanyang ginagawa na pandaray at panloloko sa kapwa para matuwa at masaya at may bayad siya pagdaka. Nang magkasakit siya, yung mga sumisigaw na tuwan-tuwa at hangang-hanga, siya'y binabaliwala. Ngunit kapag ang amang nalugod at natuwa sa'yo, sa iyong mabubuting gawa, sigurado at sinisigurado, sa hirap mo, nandyan para magbigay ginhawa. Sa sakit mo, nandyan para magbigay ng kagalingan sa'yo. Sa lumbay mo, nandyan siya para umaliw sa iyo. Ngunit ang mga inaliw mo't napaaliw sa iyo dahil sa ginawa mo bilang tao at pang tao lamang ito, pagkatapos na ikaw na ang nagdurusa, di ka na nila sasaklolohan at upang ikaw naman ang umaliw at maaliw ay ikaw at aliwin naman nila. Kaya sa oras ng kagipitan, sinong karamay? Sa oras ng kadiliman, sinong saklolo? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya halina, kung kaisa't magkakaisa kayo, magdadamay at magtutulungan, magtutuwaan at magkakatuwaan kayong ganap dahil sa isang amang tumutupad, gumaganap sa inyong lahat. Pagpalain kayo, may tanong baga kayo? Wala kayong itatanong, hindi kayo magtatanong, walang tanong, wala rin akong tatanong. Buhay ba ang Ama? O ngayon, masaya po bang buhay? Anong pangalan mo? Ano nga? Wala na. Wala nang pangalan. Pero sa totoo lang, kaysa magkasala ka, kung ako tatanungin mo, maganda ka na lang na ganyan. Wala kang chismis. Wala kang pagmumura. Lagi kang nakatawa. Aba, pagpikit mo, nakatawa ka pa rin. Pag namatay ka, nakatawa ka pa rin. Pagka maliwanag ang isip mo, maliwanag ang mata mo, puro dilim naman ang kasalitaan ng kapwa mo nasa sa iyo. Sabi, ano daw? Ngayon, puro tawa ka na lang. Dati hindi, ano?
Masaya ka ba? Siguro pa. Tawa na siya ng tawa, siguro pa raw. Ganyan ang buhay. Binalik lang ang nakaraan ni Pilar David Arceo. Hindi. Sino ba ako? Sabi nila. Sino ka nga ba, Eka? Sino ka ba, Eka? Hindi mo ako kilala. Ako yung anak mo. Dumating si Apo Conching. Natanong ng lahat. Hindi, sino ba ako? Dumating si Apo Conching. Hindi, ako sino? Di si Apo! Buhay po bang Diyos? Ako lang pala kilala bilang Apo. Pero si Apo Conching di niya rin kilala. Buhay ba nga, ma? Mga minamahal. Lumipas yun. At napakasakit pagmasdan bilang tao ka. Subalit, ang masakit na yon, napalitan ng tuwa nang makahulagpos siya at siya'y gumaling. Mapalad ka pa nga, ikaw tumatawa lang, nakakatawa, siya iba. Sabi niya, aray, sabi niya, napakasakit Eka ng ulo ko. Napakasakit Eka eh. Buti ka, walang masakit. Siya may sakit. Kumikirot, napakasakit. Sapagkat na-stroke ang kanyang ugat patungong isip. Ngunit salamat sa Ama. Purihin ang Ama sa paninikluhod at pagsusumamo ng sambitin ng Espiritu, gagaling pa siya, nakalaya siya, eto. Kaya sabi ko sa kanya, bilang tao, kahit malabo ang mata mo, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mabagot, at huwag ka rin kakong mag-isip. Bakit? Mapalad ka kako, 83 ka na, naliligo ka mag-isa, naglalakad kang mag-isa, kahit hindi ka nakakakita ng sasabihin na si ganun, si ganyan, alam mo pa rin yung kakainin mo, alam mo pa rin yung bibihisan mo, alam mo pa rin yung isasakbit mong hikaw, yung sasakbit mong kwintas, kasi sabi ko po sa kanya, magsuot ka ng mga kwintas kahit parakali. Sige kako, suot mo na suot lahat yan. Ano ba kung sabihin nilang, kayabang mukha ko, wala ka namang pera, nakalahas ka, bayaan mo lang. Sino magsusuot niyan kako? Yung lupa, suot mo na suot. Sige, suot mo na suot. Palit-palit kako, palit-palit. Kaya yan, palit-palit. Bakit po? Sino magsusuot niyan? Itatabi niya, pagkatapos pag namatay, pamimigay. Hindi niya sinuot. Binalik ang pagkakataon na. Sabi naman ng anak, bilang Apo Conching, ba't ikaw Eka, mama? Iba naman ako. Oh, diba? Kailangan namang nakasutana kayo na, ano ka? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Napakabuti po ng Diyos, ano? Kung kailan hindi mo na gusto, kung kailan wala ka ng hilig, bibigay sa'yo. Nung hinahanap mo, nahihirapan ang isip mo, nahihirapan ang loob mo para magkaroon ka niyan. Kung kailan ayaw mo na, tsaka pinakikita ng Diyos, ang ayaw mo magaan kong ibibigay, ang wala sa iyo, maibibigay ko ito. Kaya kayo, huwag nyo lang masdan bilang tao, at huwag lang kayong makinig sa tao. Pakinggan yung salita ng Ama at paniwalaan nyo siya, at tunay na mangyayari sa buhay nyo. Sapagkat ang salita niya ay hindi katang-isip, hindi haka-haka, ito'y totoo, ito'y tapat, ito'y makapangyarihan sa taong nagsasabuhay, kakamtin niyang ganap. O bateka, ikaw po kung hindi kayo mayaman. Salita ka ng salitang hindi paghihirapin ang mga anak ng Diyos at hindi gugutumin. Bakit? Kailan ako nagutom?
Kailan ako naghirap ang loob? Mahirap ang buhay, pero loob ko hindi. Hindi ako nagbubuntong hininga, buhe. Kundi, ano ang kinaluluha ng isang apo kong Ching? Panginoon, ba't naman ganun sila? Bakit mo itatanong, anak? Alam mo na kung bakit. Tao sila, ako'y sino? Oo nga naman. Buhay ba ang Diyos? Kaya, tao lang. Gumawa, hindi ang Diyos sa iyong mga kinalumbay, kinapaghirap ng loob. Tandaan mo, kung kikilalanin mo ang Diyos, ang di niya ginawa sa iyo na pagpapahirap, pagpapasakit, siya naman ang magbibigay luwag at pagpapalaya. Buhay ba ang Ama? O, itaas nga ang kamay ng mga may sakit. Takot magtaas. May sakit! May sakit nga kayo. Pisikal. Ngunit, kung tinatanggap niyong ang pisikal na ito, kung di babawi ng Ama't hindi niya gustong mamatay, kahit nandyan ang sakit niyo, buhay pa rin kayo. Buhay bang Ama? Subalit, kung may sakit na kayo, may sakit pa kaluluwa nyo, at mahina ang espiritu nyo, kawawa kayo. Kaya dapat, may sakit man kayo sa pisikal na katawan nyo, sa karamdaman yung taglay bilang pangangatawan nito, ngunit kung magaling ang inyong espiritu at kaluluwa, magagalingan na rin ang katawang iyan. Habang may buhay, habang nabubuhay, lakas ay binibigay. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya nga, may sakit ba kayo? Wala na. Sakit sa isip. Sakit sa damdamin. Sakit ng loob. Sakit ng labas. Bulsa. Nung hindi pa alam kung paano maging masaya sa buhay. Kumakain ka na ng 3 beses sa maghapon, may merienda ka pa sa tanghali bago maghapunan, may merienda ka pa sa gabi bago matulog. Wala rin saysay. Ay nagkwento. Na-diet po ka. O anong nangyari sa diet? Kasi may diabetes. Yun po, nagkasugat. Ba't nagkasugat, hindi gumagaling? Mataas po diabetes. Anong nangyari? Nag-diet. Kaya kayo, kumain kayo, wag lang lamon. Buhay bang Diyos? Kumain, wag lamon. Ang wag niyong kasamaan. Kasamaan. Kasamaan ng isip. Lamon ng inyong isip sa kasamaan. Sa masamang pag-iisip. Makawala kayo dyan. Makahulagpos kayo dyan. Huwag niyong pakainin ng masamang isip nyo. Pakainin nyo ng pakainin ng mabuti ang isip nyo at mabuti ang magaganap sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Pakain ng pakain! Pakain ng pakain! Pasok ng pasok ng sama ng loob. Kaya ayon, sa kakasama ng loob, sa kakasama ng lamob, nabulol na eka. Oo, sa kasamaan ng loob, nagkasakit, hindi nakamit ang galak. Kayanin mo ngayon yung pera mo, titingnan mo, sasabihin mo, pera, lumipad ka. Anong gagawin mo ngayon sa pera mo sa bangko? Pera, pagalingin mo ako. Ano ngayon ang gagawin mo sa ari-arian mong marami? Lupa, bahay, gusali, hali kayo, pagalingin nyo ko. Hindi ka pagagalingin. Sino ngayon ang tatawagin mo? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Buhay ba ang Ama? Kaya, habang kayo'y pinagbibigyan, pasalamatan yung tuwira namang mahal na sa inyo'y nagpapalang lubusan. Subalit sa pagpapalang yan ay huwag kayong mga ligaw at huwag kayong sa kanya'y makalimot man lang, kundi ito'y maging daan pa ng sa inyo'y paglapit at totoong pagtanggap upang sa inyong mga nakakamtan, higit kayong nagagalak. Buhay ba ang Ama? Kaya magpugay kayo sa Ama, magpuri kayo sa Kanya, kayong mga pinagpala at nagpala siya'y nagbigay sa inyo ng bahaging magaganda at mabubuting buhay. Kaya naman,
Dahil mapapalad kayo, dapat di kayo mapanghamak, di kayo mapangutya, di kayo mapanlait, kayo'y mapagmahal, mapagparaya, sapagkat mapalad nga kayo. Kaya't kung paano nyo ito ginagawa, ang amang sa inyo'y nagpala, nalulugod pawa, kaya't patuloy kayong pinasisibol ang bangan. Buhay bang Ama? Oy, ba't ikaw hindi pinasisibol ang bangan mo? Bakit? Umaapaw naman ang puso ni Apo Kunching dahil sa galak. Umaapaw naman ang liwanag dahil sa tuwa, dahil sa liwanag na natanggap kayo. Nasaan? Nasa talampakan? Ang liwanag. Kailangan nasa itaas, nasa uluhan, hanggang buong katauhan ay malaganapan upang may bahagi mo at may pamigay mo ang liwanag na taglay mo at makakuha sa iyo ang kapwa mo. Sa gayon, ang nadidimlang na tinanglawan mo, nakita't nabramdaman ng Ama ang minahal mo, bibigay niya sa iyo ng higit na ganti para sa katutuwa mo, taong mahal na mahal niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan. Ganyan lang ang buhay. Papalit-palit lang, pabago-bago lamang. Sagana ba ang buhay mo noon? At may mga kapwa kang nasa ibaba. Nakikita mo ba noon kung ano ang kahirapan ng kapwa mo? Subalit, ang alam mo lang ay sa'yo noon, paano kumustahin mo kung binaligtad ang pangyayari? Ikaw na nasa taas na tumitingala at patuloy na katingala kahit wala ka nang tinitingnan at ayaw mong bumaba, ayaw masdan ang nasa baba. Kaya hindi mo sila makita at di mo makilala sapagkat matarik mataas ang tingin sa sarili. At nang di mo nakita kung paano ka tumaas, nagpakataas ka nang binaba ka ng Ama, ang nasa baba ay nasa taas na. Ano ngayon ang madarama? Ganyan lang ang buhay, kaya inyong pagnilayan, mainam na ang nasa pantay, nasa kalooban ng Ama at paghahari niya, upang sa gayon anuman ang ipatupad pagganap niya, ang kagalakan pa rin ang tatamuhin sa bandang huli. Pag uumapaw na kasiyahan, papupurihan mong walang humpay. Amang walang hanggan, tapat kanino man. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Mapapalad kayong mga nasa taas na patuloy na yumuyukod sa Ama'y nagpapakababa at patuloy kayong kumikilala at siya ang sinasamba. Tapat sa puso nyo, tapat na kinamtan nyo. Patuloy kayong maaliw, magala na tuwiran. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya tulad din ng pahayag, hindi na ngayon maganda ang Tupperware. Yan ang pawang katotohanan. Kung inyong susuriin ngayon ang kaganapan at takbo ng buhay, kung inyo ngayon susuriin ang lahat ng natutupad at nagaganap, may nalihim ba sa buong panahon? Matutukal, mabubungkal, papaibabaw ang nasa ilalim at ang nasa ibabaw ay maiilalim. Yan ang pakatandaan ninyo. Subalit habang binubungkal mo at binubungkal ng Ama ang aral at salita niya at pinangibabaw mo sa katawan mo at nagpapailalim ka sa Kanya, lalo ka naman niyang inaaliw. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos Ama? Dakila bang Diyos Ama? O taong aking mga mahal, magnilay at magbulay, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung dinanas mo ang ikay inapi at ikay pinahirapan noon at dinaranas din ng kapwa mo ngayon sa iyo, tandaan mo kung anong dinanas mo noon at pinalasap sa iyo, kung anong dinanas ng mga nagmataas din sa iyo noon, na sila'y nagkandagarote,
nagkandahirap, lalasapin mo rin yan. Sapagkat gumanti ka, dapat hindi. Pinakita mo sama, ang ginawa sa iyo, di mo ginawa sa kapwa mo upang patuloy kanyang pagpalait biyayaan. Kaya lahat ng gumanti sa hindi tamang ginawa ng kapwa, walang katuwa-tuwa, samang dakila. Kung anong ginawa sa inyo, huwag niyong gantihan. Ay ganti niyo pa man din, ay galak at tuwa, at inyong mahalin ang sa inyo'y napupuot, nayayamot. Pagharian, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba nga ma? Dakila ba nga ma? Kaya dakila at walang kapantay ang ama, kaya ayun ang di nalimutan. Ang pangalan nalimutan, ang pahingi hindi. O sige, bibigyan kita. Tehingi nga naman talaga. Talagang talaga, bibigyan kita. Sige. Huwag mo kasing tinatanggal ang corona mo. Huwag mo tatanggalin ang corona mo. O, ako na. Yan, o, corona. Corona. Kaganda mo. Ano ba naman, Eka, nga po kung tsingyang manggagamot na yan? Eh, saan ka naman, Eka, makakakita manggagamot na yan? Bastos, Eka. Salbahe, Eka. Pinaglagyan ba naman, Eka, ng ulo niya yung ginawang basura? Pag lumakad ka sa daan, lili pa rin yan. Huwag mong tatanggalin. Oh, sige. Pabayaan mong lumipad mag-isa. Huwag mong paliparin. Huwag mong tanggalin. Pag naglakad ka sa daan at nilipad kusa yan. Alam kong magagawa ang ama. Happy birthday. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka hindi kanya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may parte-parte magagawa ang ama. Alam kong may sige,
magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Naroon sa bubong, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, parte-parte, ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, parte-parte, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte, alam kong may magagawa. Mayroong magandang mangyayari. Lagi niyong tatandaan yon. Mayroong magandang mangyayari. Gaano man kaganda ang mithiin mo, kundi kalooban ng Ama na para sa Kanya'y magaganda at gaganda at magiging maganda sa iyong buhay, hahadlangan niya. Subalit, para sa palagay mo, hindi tama, hindi maganda at hindi kaaya-aya, ngunit sa Kanyang pananaw, kaaya-aya at makagaganda at makabubuti sa iyo, ibibigay niya. Sapagkat ibang isip mo, ibang damdamin mo, at iba ang plano mo. Kaya lahat ng pinatupad ng Ama, masdan mong maganda, tanggapin mong mabuti, masaya sa puso mo, nakamtin lahat ito, at pagkatapos na mapagnilayan mo, kaya pala pinangyari, dahil may magandang higit na ganti siya. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Nakahilera ang nagluto ng ginataan. Nagluto ng ginataan. 5 putahe na puro ginataan. Ginataang kalabasa at sitaw. Ginataang laing na gabi, dahon. Ginataang isdang galunggong. Ginataang baboy. Ginataang kangkong. Dumating ang mga magsusuri sa ginataan. Nako, nakahilera lahat ang mga nagluto. Ang sabi ng nagluto ng baboy, masarap eka, yung luto ko na yun. Kasi eka'y talagang pinasarap ko at masarap sadya dahil baboy eka. Dumating ang tumikim doon sa ginataang galunggong. Ay, napakasarap eka na yun. Talagang pinasarap ko eka lahat yan. Sabi niya. Dumating ang tumikim sa ginataang kangkong. Tinikman, gayon din ang salita niya, ang tumikim doon sa ginataang gabi, laing. Dumating din yung tumikim doon sa ginataang sitaw at kalabasa. Puro ang sinasabi nila, masarap yun, pinasarap ko lahat, tunay na masarap, nang mapagsuri ng tumikim. Sino eka ang nagluto ng
pinakamababa sa tingin nila. Sa kangkong na gumagapang eka. Na kahit eka sa patubig, kahit eka sa bukid at meron, kahit eka sa sapa meron. Ako po eka. Bravo eka. Napakasarap eka. Pero siya'y hindi makapagsalitang napakasarap sapagkat ang pakiramdam niya'y kulang ang timpla. Ngunit may pag-ibig siya. Pagmamahal ang nasa puso niya habang niluluto niya. Sabi niya, ang daming sangkap ng aking mga kasamas na nilagay nila sa kanilang niluto. Ako'y wala eka. Dahil wala eka akong pambili. Dahil kinuha ko lang eka doon sa sapa. Nako, yung bumili ng baboy, masarap eka, yung kalaki eka ng puhunan ko. Yung bumili ng laing. Naku eka, katagal ko eka ang binilad yun. Naku, yung bumili ng kalabasa at sitaw, yung sa akin eka, talagang pinili ko pa eka ang malagkit na kalabasa. Yung sa galunggong, talaga eka, masarap yun. Sabi niya, dahil mahal ngayon ang galunggong. Nang tinawag ang nagluto ng kangkong, sumibangot lahat ang mga nagluto ng mga ibang putahe. Bihira eka. Pinwersa ko eka ang lakas ko, lahat eka ng alam ko, binigay ko sa luto na ito, lahat eka ng magaganda at masasarap na putahe na pansangkap ay binili ko, yung mamahalin pa eka at hindi mumurahin. Nagsalita yung tumikim. Alam niyo ba eka, sa tao man eka, kung sino nagpapakababa siyang nakatutuwa. Kung alin eka, yung walang magawa, at ang inaasahan niya na lang eka, yung Diyos na dakila, marami siyang nagagawa. Kayo, binuhos niyo lahat ng pwersa niyo dyan, dahil gusto niyo manalo kayo. Ngunit wala naman kayong pagtitiwala sa Diyos na totoo. Siya, kahit dyan lang niya kinuha at hindi siya bumilit, wala siyang pambili, ang inasahan niya eka, yung Diyos. Dahil kailangan niyang manalo, wala pala siyang pambiling bigas mamaya. Ganyan ang Ama. Kung sino ang anak niyang tapat at totoo sa kanyang alam na walang magagawa, pinakikita niyang may magagawa siya. Pinadadama niyang may pagmamahal siya. At hindi sa malaking bagay at hindi sa mahal na bagay doon siya natutuwa, kundi sa pagpapakababa at pagtitiwala ng mga anak niya sa lupa. Sapagkat hindi siya susuhulan, hindi siya mababayaran, at lalong hindi siya mapapasarap sa mga pagkain na yan dahil ito'y hindi niya titikman. Ngunit ang pag-arok niya at pagtalastas sa inyong isip at damdamin, siyang nakalilirip. Kaya siya'y tuwang-tuwa sa mga anak niyang walang magagawa, ngunit nagtitiwala sa kanya na may magagawa. Walang may bibili, ngunit naniniwalang may mapapalat, magagawang magkakabili ng kailangan. Sapagkat alam niya, ang gagawin ng Ama ay napaka-imposible dahil siya ang posibleng makatupad sa lahat ng imposible sa tao. Mga minamahal ko, tandaan ninyo, ang mga daliri nyo, pinakamaliit ang hinlalaki. Subalit, sa kanyang kababaan, pinakamatibay siya sa lahat ng daliri. Sa kanyang kababaan, pinamakalakas siya, pinakamalakas siya sa mga daliri na nasa taas man. Kaya nga, ito lang ang buhay at ito, kayang bitbitin niyan. Ngunit kapag ito ang wala, at ito ang meron, kahit mataas yan, sige nga, paano niya kayang gaganyanin kung walang isasakbit? Ngunit ito, pag ito, at ito lang,
Dalawang natira, ililipad pa niya. Ano ibig sabihin? Kung ang hinlalaki ninyo ay ang Ama sa buhay niyong pinakamataas na uring mamasdan nyo at kikilalanin tatanggapin nyo, kaya kayong ihampas kahit saan. Kaya kayong isadsyad kahit saan. Kaya kayong hatakin kahit saan. Kaya kayong dalhin kahit saan. Kahit siya lamang at ang anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat lahat ay kaya dahil walang makakakaya sa kayang-kaya ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. O tao, ganang pagkatao, di mababaybay ito. Walang may biyabahagit, may tuturan sa inyo. Ganang di nyo nakitang nagturan sa inyo, mapagnilayan nawa ang bahaging totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, natupad na't na itura ng marapat, ang may pandinig sa kanila ay nakapagnilay. Matatanto nila at mawawari nila kung anong mga aral mo't salitang mainam. Kaya't kung paano ito pagbubulay-bulayin at pagninilayan ng isipan, matatanto nilang ikay makapangyarihan at ang tatanggap sa iyo at kikilalang tuwiran, kailan may di mo pababayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, alin ngayon ang pinakamatibay sa daliri? Alin ang pinakamataas sa daliri? Subalit, kahit siya ay mataas, may gamit ba lagi ito? Wala. Alin ang gamit lagi? Ang hinlalaki at palasin-singan. Kaya kahit ito lang dalawa na ito ang matira at wala yung tatlo na yon, buhay pa rin ang palad mo, makagagawa pa rin tao sa makatwid. Ang tunay na gamit, kapag pinahalagahan mo, may magagawa sa tuwinang makasisiya sa iyo. Ang Ama at ang Anak may gagawin sa buhay mo sa pamamagitan ng Espiritu niya, laging handang sumakdolo. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Totoo bang Diyos? Magsaya, magsaya ang mga anak ng Ama kapag at nakilala sa tuwina, Espiritu niya ang maghahari sa bawat isa. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Hindi kayo magtatanong? Wala kayong katanungan? Wala rin akong tanong. Kaya, congratulations sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa na lagi niyong tatandaan, sapagkat ang bukas ay di nawawala, ngunit ang tao yung mawawala sa lupa. Kaya't habang malakas ka, magtiwala ka, maniwala ka, tumanggap ka, magsaya ka, at tumupad ka nang makita mo ang mga mahihiwagang gawa ng Ama. Ang mga mahihimala at mga himala niyang gagawin sa lupa. Kaya't sa inyong lahat, tayo na, mga anak niya. Tanggapin, kilalanin siyang lubos. Humilera na kayo.